Isang bilyonaryong lalaki ang nagbago ang pananaw sa buhay matapos masaksihan ang isang sandali ng kabutihan mula sa isang waitress para sa kanyang anak na may kapansanan. Sa Kingsley's, isang marangyang restaurant sa gitna ng Manhattan, nangibabaw ang katahimikan sa hangin. Tumigil ang mga usapan, huminto sa ere ang mga tinidor at kutsilyo, at ang lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa isang maliit na espasyo sa pagitan ng mga masisikip na mesa. Nakatayo roon si Mario Ortega, 10 taong gulang, nanginginig. Ang kanyang mga binti, nakakulong sa matitigas na brace na bakal, ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay kay Teresa Ramirez, ang kaisa-isang itim na waitress na naka-duty noong gabing iyon. Habang ang malumanay na musika ng piano ay lumulutang sa ere, napakilos si Mario ng biglaang damdamin at inanyayahan niya si Teresa na sumayaw. "Ginoo, pakipigil ang iyong anak." Ang matalim na tinig ni Manager De La Cruz ang bumasag sa katahimikan. "Hindi ito ballroom. Ang mga empleyado namin ay hindi narito para libangin ang mga bata." Si Richard Ortega, ama ng bata at isa sa pinakamayayamang tao sa Amerika, ay napalunok. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon mula nang maaksidente si Mario at magkaroon ng kapansanan na naglakas loob siyang isama ang kanyang anak sa isang pampublikong kainan. Agad siyang nagsisi. "Mario, umupo ka." Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit mariin. Nanatiling nakatigil si Teresa. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula sa manager, kay Richard at kay Mario, na ang maliit na kamay ay nakaabot pa rin, puno ng pag-asa. Sa 5 taon niyang pagsisilbi sa Kingsley's, natutunan niyang maging invisible sa harap ng mga mayayamang bisita, lalo na sa mga makapangyarihang lalaki tulad ni Richard Ortega. "Mr. De La Cruz," wika niya ng may paninindigan, "tapos na po ang shift ko ngayong gabi." Hinubad niya ang kanyang apron, maingat na tinupi at inilapag sa tray. Sa ikinagulat ng lahat ng nanonood, siya ay ngumiti at inabot ang kamay ni Mario. "Hindi ako makakasayaw ng naka-apron." Napabangon si Richard. "Ano sa tingin mong ginagawa mo?" Tiningnan siya ni Teresa ng diretso sa mata. "Tumatanggap lang po ako ng paanyaya, Ginoo." Bago may makapigil, unti-unting lumakad si Mario. Hila ang kanyang isang paa, ang tunog ng bakal na kumakaladkad sa sahig ay umalingaw-ngaw. Hindi siya inalalayan ni Teresa. Sa halip, binagalan niya ang kanyang mga hakbang upang sabayan ang bata. Tanggal siya bukas, bulong, ng isang babaeng bisita sa kabilang mesa. Nanatiling nakatayo si Richard, hindi makapagsalita. Binalot siya ng alaala, si Paula, ang yumaong asawa na sumasayaw kasama si Mario sa kanilang sala habang sinasabi, hindi mahalaga ang mga hakbang, mahalaga ay ang koneksyon. Habang sumasabay si Teresa kay Mario, may nagbago sa ekspresyon ng bata. Nawala ang takot, napalitan ng matinding konsentrasyon. Nawala ang karaniwang hiya at naging tahimik na pagmamataas. Sa unang pagkakataon mula nang maaksidente siya, si Mario ay hindi tinutulak, tinutulungan o tinatama. Siya ang nangunguna. "Mr. Ortega," sabat ng manager, halatang kinakabahan, "hindi na po mauulit ito. Paparusahan siya." Ngunit hindi nagsalita si Richard. Hawak ng restaurant ang hininga nito. Alam ng lahat na kaya ni Richard sa yaman at kapangyarihan niya na sirain ang sinuman sa isang utos lang. Tumigil ang staff. Pinanood siya ng mga bisita na may halos lantad na pagkamangha. Ngunit ang tanging iniisip ni Richard ay ang ngiti ng kanyang anak. Ang ngiting iyon ay pumawi sa lahat ng tunog. Matapos ang ilang mabagal at hindi maayos na hakbang, maingat na ibinalik ni Teresa si Mario sa kanyang upuan. "Salamat sa pag-imbita sa akin na sumayaw," wika niya ng formal. May dignidad ng isang taong kinikilala ang isang pantay, isang karangalan. Pagkatapos ay tumalikod siya upang umalis. Muling nagsalita si Richard, "Sandali lang.
Iba ang tunog ng kanyang tinig, parang hindi siya ang nagsalita. Ano ang buong pangalan mo? Teresa Ramirez, Ginoo. Inulit niya ito dahan-dahan, tila isinusulat sa kanyang alaala. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang jacket at iniabot kay Teresa. Sa opisina ko bukas, 10:10 ng umaga. Napatigil ang lahat ng tao, tinanggap ni Teresa ang card ng kalmado bagaman bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Dad, mahina at mahinahon na tanong ni Mario habang papalayo si Teresa, ikaw ba ang gumawa noon? Tumama sa puso ni Richard ang mga salita. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakita niya si Mario hindi lamang bilang alaala ni Paula, kundi bilang isang ganap na tao. May damdamin, hangarin, at ang katahimikang lakas na matagal na niyang hindi pinansin. Nagpatuloy ang hapunan sa ilalim ng tensyon. Wala ni isa ang nakapansin kay Teresa na lumingon, hindi dahil sa takot o galit, kundi may dalang paninindigan na mas malakas pa sa salita. Sa mga mata ni Richard, isang bagyo ang namumuo. Kung naantig ka sa kwentong ito, siguraduhing mag-subscribe dahil ang mga susunod na pangyayari ay magpapakita kung paanong ang isang simpleng kabutihan ay maaaring magsimula ng isang tahimik na revolusyon at magbago ng buhay magpakailanman. Kinabukasan ng umaga, ang lobby ng Ortega Tower ay kumikislap. Ang mga salaming dingding ay sumasalamin sa araw, at ang marmol sa sahig ay kumikintab sa ilalim ng mga sapatos na mamahalin. Ang buong lugar ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Pumasok si Teresa Ramirez, agad naramdaman na hindi siya nababagay sa paligid. Suot niya ang kanyang pinakamagandang damit, isang navy na palda at puting blouse na nabili niya sa sale. Ngunit kumpara sa mga mamahaling kasuotan sa paligid, para siyang hindi nakikita. Nandito po ako para kay Ginoong Ortega, sabi niya sa receptionist, na tiningnan siya mula ulo hanggang paa bago kinuha ang telepono. 18 palapag, sasalubungin ka ni Bibi Soriano. Habang umaakyat ang elevator, mahigpit na niyakap ni Teresa ang kanyang lumang bag. Ngunit hindi takot ang nararamdaman niya, kundi ang tahimik, matatag na tapang. Marami na siyang napagdaanang mas mabigat kaysa rito. Sa 18 palapag, sinalubong siya ni Miss Soriano, isang babaeng nasa 40 taon, bihis na bihis, may matalim na tingin at perpektong postura. Kasabay pa ni Mr. Ortega sa tawag, sabi ni Soriano habang iniimbitahan siyang sumunod. Naglakad sila sa mga pasilyong may salamin at modernong sining. Ramdam ni Teresa ang mga matang nakatitig sa kanya, mga executive na pansamantalang huminto upang silipin ang isang itim na babaeng may kumpiyansang naglalakad sa opisina ng mga opisyal. Hindi iyon karaniwan sa lugar na iyon at nagdulot ito ng higit pa sa simpleng pagkamausisa. Tanggal ka na, di ba? Tanong bigla ni Soriano nang silang dalawa na lang ang nasa waiting area. Ganyan talaga, sabi ni Miss Soriano sabay kibit-balikat. May mga kahilingan ng malalaking kliyente at ang mga tulad mo ang nawawalan ng trabaho. Itinaas ni Teresa ang isang kilay. Tulad ko? Inayos ni Soriano ang kanyang salamin. Alam mo na ang ibig kong sabihin, mga empleyadong hindi alam ang kanilang lugar. Ang ngiti ni Teresa ay kalmado pero malamig. At nasaan nga ba dapat ang lugar na yun? Bago pa makasagot si Soriano, tumunog ang kanyang telepono. Handa na siyang makita ka. Ang opisina ni Richard Ortega ay sumasakop ng halos kalahati ng palapag. Ang malalawak na bintana ay abot mula sahig hanggang kisame, nagpapakita ng tanawing parang sariling kaharian niya, ang skyline ng Manhattan. Nakatayo siya na nakatalikod sa pinto, nakatitig sa lungsod. Ginoong Ortega, magalang na bati ni Teresa. Lumingon si Richard, hindi mabasa ang ekspresyon, kontrolado ang itsura. Binibining Ramirez, salamat sa pagpunta, sabi niya, sabay turo sa isang upuan.
Maupo ka, pakiusap. Sumunod ang katahimikan, isang sinadyang katahimikan. Agad itong nakilala ni Teresa. Isa itong taktika upang kabahan ang kausap, upang mapilitang magsalita ng labis. Ngunit nanatili siyang panatag. May background ka ba? Sa wakas ay tanong ni Richard. Paumanhin, edukasyon, kolehiyo. Tiningnan siya ni Teresa ng diretso. May degree ako sa Child Development mula sa NYU. Nagsimula rin ako sa Masters sa Special Education, pero hindi ko ito natapos. May bahagyang bakas ng pagkagulat sa mukha ni Richard. At ngayon, waitress ka. 3 trabaho ang meron ako, sagot niya. Waitress sa restaurant, nagtatrabaho sa bookstore tuwing weekend, at nagtututor kapag may estudyante. Lumapit si Richard sa kanyang mesa at kinuha ang isang folder. Nag-background check ako, Miss Ramirez. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng... Sandali siyang tumigil, naghahanap ng tamang salita. Sumayaw kasama ng anak ko. Binuksan niya ang folder. Nandoon ang mga larawan ng isang simpleng community center. Freedom Steps. Ikaw ang nagtatag nito. Kasama ng kapatid kong si Anita, sagot ni Teresa, tumindig ng mas tuwid. Isang dance program ito para sa mga batang may kapansanan. Nagbukas pa si Richard ng ilang pahina, malapit na itong magsara dahil sa kakulangan sa pondo. Hindi natinag si Teresa, alam niyang sa taglay na koneksyon at yaman ni Richard, madali niya itong nahanap. Hindi ako pumunta rito para humingi ng pera, Ginoo. Bakit ka narito? Dahil ikaw ang nag-imbita. Napatawa si Richard pero wala itong halakak. Tama rin. Muli siyang tumayo, halatang balisa. May alok akong trabaho sa'yo. Napakurap si Teresa. Bilang ano? Waitress sa bahay mo? Hindi, sagot ni Richard, may bigat ang boses. Bilang therapeutic companion ni Mario. Nahihirapan siyang banggitin ang pangalan ng anak. Napansin ito ni Teresa, pati ang tingin niyang gumapang sa litrato sa mesa. Isang babaeng nakangiti habang buhat ang sanggol. Ang kanyang yumaong asawa. Kumuha na ako ng pinakamahusay na espesyalista, patuloy ni Richard. Mga doktor, therapist, counselor, pero ang ginawa mo kahapon, muling tumigil, tila nagpipigil ng emosyon. Isang sayaw lang iyon, mahina at marahan na sagot ni Teresa. Yun ang unang pagkakataong ngumiti siya mula noong aksidente. May bahagyang pumutok sa kanyang boses. Hindi ko kailangan ng mananayaw, dagdag pa niya. Kailangan ko ng isang taong kayang gawin ang ginawa mo, ang sumunod, hindi ang mamuno. Tinitigan ni Teresa si Richard. Sa kabila ng yaman, kontrol at yabang, nakita niya ang isang nawawalang ama, isang taong desperadong ibalik ang anak mula sa dilim. 5 beses ng kasalukuyang kinikita mo ang ibabayad ko. Tumayo si Teresa, hindi. Napasinghap si Richard, hindi siya sanay masabihan ng ganoon. Hindi ako nagtatrabaho sa mga taong nauuna ang tingin sa kulay ng balat o katayuan kaysa sa kakayahan, matatag niyang wika. At lalong hindi ako nagtatrabaho sa mga gustong bilhin ang kalayaang emosyonal sa pamamagitan ng pera. Namula ang mukha ni Richard, tinatanggihan mo ang trabahong makakatulong sa'yo dahil sa pride? Hindi, sagot ni Teresa, dahil sa dignidad at dahil karapat-dapat ang anak mo sa higit pa kaysa sa isang taong pinapasahod para lang magkunwaring may pakialam. Tumalikod siya, ngunit huminto bago lumabas. Hindi niya kailangan ng dagdag na eksperto, kailangan niya ng kalayaan ng pagkakataong siya mismo ang magsulat ng sariling kwento. Hindi mo nga kilala ang anak ko, mariing sabi ni Richard. Tama ka, sagot ni Teresa, pero marami na akong nakilala na tulad niya. Mga taong ang tunay na laban ay hindi ang kapansanan, kundi ang mga pader na itinayo ng lipunan sa paligid nila. Kinuha niya ang isang maliit na card mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Freedom Steps. May klase kami tuwing Martes at Huwebes, 4:00 ng hapon. Kung nais mong dalhin si Mario, libre ang unang klase.
Paglabas ni Teresa sa opisina, nadaanan niya si Soriano na halatang nakikinig mula sa di kalayuan. Tinanggihan mo lang si Richard Ortega, bulong ni Soriano, halos hindi makapaniwala. Baliw ka ba? Ngumiti si Teresa. Baka nga, pero mas gugustuhin kong matawag na baliw kaysa mapasailalim. Miyerkules ng sumunod na linggo, si Teresa ay nasa likod ng front desk ng community center. Inaayos ang sign-in sheets nang biglang pumasok si Anita na halatang balisa. May Bentley sa labas, bulong niya habang inaayos ang kanyang hijab, halatang kabado. Hindi ka maniniwala kung sino ang nasa loob, bulong ni Anita. Mula sa bintana, nakita ni Teresa ang makinang na itim na Bentley sa labas. Sa likod, nakaupo si Mario, nakasilip palabas, halatang kinakabahan. Sa harap, si Richard Ortega ay nakatitig lamang sa unahan, mahigpit ang hawak sa manibela na parang naghahanda sa isang bagyo. Hindi yan papasok, hula ni Anita. Ang mga lalaking tulad niya, hindi basta-basta pumapasok sa ganitong lugar. Ngunit ngumiti lang si Teresa habang bumalik sa alaala ang itsura ni Mario noong sila'y nagsayaw. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang determinadong anak. At saka ito nangyari, isang bagay na hindi inaasahan. Bumukas ang pinto ng kotse, dahan-dahang bumaba si Mario, inayos ang braces at support gear sa kanyang mga binti. Tumingin-tingin siya sa paligid, halatang kabado ngunit puno ng kuryosidad. At sa pagkagulat ng lahat, sumunod si Richard. Wala na ang formal na suit. Nakasuot siya ng sweater at simpleng pantalon, halatang sinubukang magpakasimple. Pero taglay pa rin niya ang aura ng yaman. Sabi ko sa'yo, darating siya, bulong ni Teresa, halos para sa sarili. Napatingin si Anita. Anong ginawa mo? Hindi sumagot si Teresa, pero kumikislap ang kanyang mga mata ng isang tahimik ngunit makapangyarihang kumpiyansa. Isang kaalaman na kahit ang kapatid niya ay hindi lubos na nauunawaan. Sa kanyang maliit na apartment sa Bronx, sa ilalim ng kama ay may isang notebook. Laman nito ang taon-taon ng mga sulat kamay na obserbasyon tungkol sa mga batang katulad ni Mario at sa mga lalaking tulad ni Richard Ortega. Mga pangarap, pananaliksik at isang plano. Isang planong nagsimula sa simpleng desisyong tanggapin ang paanyaya ng isang batang sumayaw. Ang hindi alam ni Richard na hindi niya kailanman makikita mula sa kanyang mundo ng mga matataas na gusali at walang limitasyong yaman ay na si Teresa Ramirez ay hindi lang basta waitress na nakisayaw sa kanyang anak. Isa siyang babaeng may layunin at ang kanyang matatag na imperyo ng pag-iisa at emosyonal na distansya ay malapit ng harapin ang isang bagay na hindi pa nito naranasan. Isang revolusyon ng malasakit, isang bagay na hindi nabibili, kundi isinasabuhay. Ang Freedom Steps ay matatagpuan sa isang dating bodega sa gitna ng komunidad. Ang mga pader ay pininturahan ng pag-ibig, hindi ng luho. Mga handmade na poster ang nakapaskil na may nakasulat na "Your rhythm, your rules, at every move counts." Pagpasok ni na Richard at Mario, sinalubong sila ng halakhakan at musika. Mga batang may sari-saring mobility device ay malayang gumagalaw. Isang batang babae sa wheelchair ay umiikot ng elegante, habang ang isang batang may prosthetic leg ay bumubuo ng sarili niyang sayaw, hakbang-hakbang. Mr. Ortega, bati ni Teresa, suot ang t-shirt ng center, maligayang pagdating. Nanlaki ang mata ni Mario sa paghanga. Tahimik siyang tumingin sa paligid, sinisipsip ang kasiyahan, pagsisikap at kalayaan. Magulo tingnan, puna ni Richard, halatang hindi komportable. May estruktura ito, sagot ni Teresa. Hindi lang yung nakasanayan mo. Tumalikod siya kay Mario. Gusto mong sumali? Tumango ang bata pero tumingin muna kay Richard, naghahanap ng kumpirmasyon. Sige, sagot ni Richard, medyo patag. Dito lang ako. Habang dahan-dahang inaakay ni Teresa, si Mario papasok. Lumapit si Anita kay Richard at inalok siya ng upuan.
Laging pinakamahirap ang unang araw, wika niya, na may mahinhing ngiti. Para sa mga magulang, hindi sa mga bata. Hindi ito therapy, bulong ni Richard. Kumuha na ako ng pinakamahuhusay na espesyalista sa buong bansa. At kamusta naman ang progreso ni Mario? Tanong ni Anita, malumanay. Biglang bumukas ang pintuan ng studio. Pumasok ang isang matandang babae, may tindig na marangal at umaasa sa isang magandang baston. Ang kanyang buhok ay kulay pilak, nakapulupot sa mga eleganteng tirintas, at ang kilos niya ay may tahimik na awtoridad. Siya si Dr. Carmela Aquino, bulong ni Anita, retiradong neuroscientist mula Harvard, isa sa mga nangungunang eksperto sa brain plasticity. Masayang binati ni Dr. Aquino ang ilang mga bata. Pagkatapos ay napansin si Richard. Mr. Ortega, wika niya na may pagtango. 3 beses mong tinanggihan ang research proposal ko sa nakaraang 2 taon. Dr. Aquino, tugon ni Richard, halatang nabigla. Hindi ko inaasahan na nandito ka. Ako ang namumuno sa research initiative dito, paliwanag niya. Pinag-aaralan namin kung paanong ang non-directive movement, ang pagpapalakad sa mga bata nang sila ang nasusunod, hindi ang laging kinokorek, ay makakatulong sa pagbago ng neural pathways sa mga batang may motor disabilities. Pananaliksik! Ulit ni Richard kunot noo. Akala ko sayawan lang ito. Bumalik si Teresa sa sandaling iyon, nakangiti habang pinapanood si Mario na sumasabay sa isa pang bata. Ang Freedom Steps ay isang pilot program, paliwanag niya. Pinagsasama namin ang adaptive dance at neuroscience, lalo na ang movement autonomy. Bakit ka pa nagsiserve ng pagkain kung ikaw pala ay nagpapatakbo ng research program? Dahil wala kaming sapat na pondo at dahil tinanggihan ng mga tulad mo ang aming proposals, sagot niya ng diretsyo. Doon lang naintindihan ni Richard, ikaw pala ang assistant ni Dr. Aquino sa mga application na yon. Co-author, pagtutuwid ni Dr. Aquino. Kinailangan niyang itigil ang master's program para alagaan ang kapatid niya, pero ang gawa niya, revolusyonaryo. Lumingon si Richard kay Teresa, gulat na gulat. Ibig sabihin, kilala mo na ako nung nasa restaurant pa lang tayo? Simula pa lang ng pagpasok mo, kumpirmadong sagot ni Teresa. At noong tumayo ang anak mong sumayaw, nakita ko ang pagkakataon na ipakita sa halip na sabihin lang. Ibig sabihin, planado yon? Hindi, maring sagot ni Teresa. Si Mario ang pumili, sumunod lang ako. Bigla, pumasok ang ilang reporters sa center, may dalang notebook at camera. Napakapit si Richard. Ano na naman to? Ikalawang yugto, sagot ni Teresa may ngiting palihim. Inabot ni Anita ang isang bagong limbag na artikulo mula sa magasin. Nakasaad ang headline, Revolutionary Motor Rehabilitation Method Shows Breakthrough Promise. Ngayon namin inilabas ang paunang resulta ng aming pag-aaral, dagdag ni Dr. Aquino, at inanyayahan namin ang media. Ginamit ninyo ang anak ko para sa PR campaign ninyo? Malamig ang tinig ni Richard. Hindi na tinag si Teresa, inakay siya sa isang tahimik na silid sa likod ng gusali. Sa mga dingding ay may daan-daang larawan ng mga bata. Pawang nakangiti, may kasamang chart at sulat kamay na tala ng progreso. Sa dulo ng display may isang bakanteng photo frame. Ano yan? Tanong ni Richard nakatitig sa bakanteng frame sa dingding. Kinabukasan natin, marahang sagot ni Teresa, isang bisyon ng maaaring itayo kung meron kaming sapat na pondo, isang kumpletong rehabilitation center, makakatulong sa 500 bata kada taon, hindi lang 50,000. Nagdilim ang mukha ni Richard sa napagtanto, pinlano mo lahat ito, ang sayaw, ang pagkikita, ang pagdadala sa akin dito, sa mismong araw na dumating ang media. Nakita ko ang pagkakataon, pag-amin ni Teresa, at sinunggaban ko ito. 4 na buwan na ang nakalipas nang kanselahin mo ang meeting namin nang hindi man lang binabasa ang proposal.
Ipinangako ko sa sarili kong makakahanap ako ng ibang paraan. Teresa! Biglang tawag ni Anita mula sa pinto. Si Mario! Nagmadali silang bumalik sa pangunahing studio. Nasa gitna ng silid si Mario. Tumigil ang musika. Tumigil din ang lahat ng tao, bata at matanda, upang manood. Inalis ni Mario ang isa sa kanyang brace at nakatayo gamit lamang ang isang suporta. Mario! Agad na lumapit si Richard, halatang nag-aalala. Sandali lang, sabi ni Teresa, marahang pinigilan siya. Panoorin mo lang. Huminga ng malalim si Mario, nakatuon ang mukha sa determinasyon. At saka, dahan-dahan, inilipat niya ang bigat ng kanyang katawan, maingat, at gumawa ng isang buong hakbang. Mag-isa, iyon ay alanganin, iyon ay nanginginig, pero iyon ay kanya, sariling-sarili niya. Nagpalakpakan ang buong silid, kumlik ng mga kamera, sumabog ang mga flash. Ngunit hindi iyon napansin ni Richard. Nakapako ang kanyang paningin sa anak na para bang sa unang pagkakataon niya ito nakita, hindi bilang sirang nilalang, kundi bilang isang batang unti-unting nabubuo. Ito, bulong ni Teresa sa tabi niya, ang dahilan kung bakit namin nilikha ang Freedom Steps. Hindi ito tungkol sa perpektong galaw, kundi sa mga unang hakbang na ginagawa mo ng mag-isa. Sa unang pagkakataon, hindi nakita ni Richard ang kanyang anak bilang proyektong kailangang ayusin. Nakita niya ito bilang isang tao, may tapang, may kakayahan, may panloob na lakas na hindi galing sa mga doktor o therapist, kundi mula sa kanyang sarili. Hindi mo kailangang manipulahin ako para lang mangyari to, mahinang sabi ni Richard. Hindi na sana namin kailangan gawin yon, sagot ni Teresa. Kung sinagot mo lang ang mga tawag namin o binasa man lang ang isa sa aming proposal, 3 beses kaming lumapit. Tumahimik ang buong studio. Nagsimulang gumalaw ang mga miyembro ng media habang lumulubog sa kanila ang bigat ng mga pangyayari. Si Mario, walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid, ay patuloy na nag-e-ensayo ng kanyang hakbang. Hindi natitinag ang konsentrasyon, malinaw ang kasiyahan. Samantala, nakatayo si Richard sa pagitan ng dalawang realidad, isa kung saan siya'y patuloy na kumakapit sa kontrol at isa kung saan handa siyang bumitaw para sa isang bagay na mas makabuluhan. Maaari siyang umurong, galit at napapahiya at patunayan ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Malamig, mailap, mayabang o maaari siyang humakbang papasok sa isang bagong mundo, isang totoo. Sa sandaling iyon, ang bilyonaryong nagtayo ng isang imperyo ay nahanap ang sarili na walang kapangyarihan sa harap ng tahimik na tagumpay ng kanyang anak. Walang halaga ang yaman o reputasyon sa hakbang na susunod. Kailangang manggaling ito sa mas malalim na lugar. Tumingin siya kay Mario, tapos kay Teresa, at sa huli sa mga mamamahayag. May lumitaw na mikropono sa harap niya. Mr. Ortega, tanong ng isa, pwede po ba kayong magbigay ng pahayag? Totoo po bang tinanggihan ng foundation ninyo ang programang ito ng 3 beses? Tumigil siya. Pagkatapos, sa ikinagulat ng lahat, pati ni Teresa, ngumiti si Richard Ortega. Alam niyo kung ano ang pinakamahirap para sa mga tulad ko. Sabi niya, sapat lakas para marinig ng lahat. Yung aminin na nagkamali kami. Nagkalat ang katahimikan ng pagkagulat. Ang Ortega Foundation, dagdag niya, ay buong pusong sumusuporta sa Freedom Steps para sa susunod na 5 taon at sa pagtatayo ng isang permanenteng rehabilitation center base sa programang nilikha ni na Dr. Aquino at Ms. Ramirez. May mga hiyawan, palakpakan, parang paputok ang mga camera flashes. Napaluha si Anita sa hindi makapaniwalang saya, ngunit hindi pa tapos si Richard. Sa isang kondisyon, dagdag niya, tumingin kay Teresa na automatikong nag-ingat. Na si Ms. Ramirez ang mananatiling ganap na may kontrol sa programa at mga prinsipyo nito. Walang pakikialam ng korporasyon kailanman. Napahinto ang hininga ni Teresa. Dahan-dahan siyang tumango, kumikislap ang mga mata.
Umugong ang mga bulldozer sa malinis na lupa, inihahanda ang bagong Freedom Steps Rehabilitation Center. Hindi ito ang pinakamagarbong proyekto ng Ortega Foundation, ngunit ito ang pinakamakabuluhan. Bawat disenyo, bawat espasyo ay galing sa mungkahi ng mga bata at kanilang pamilya. Madalas, dumalaw si Teresa sa site pero hindi siya kailanman nag-iisa. Madalas sumama si Mario, minsan kasama ang iba pang bata mula sa programa. Isa na siyang tahimik na leader, nagtuturo sa iba ng tapang na dati pinapangarap lang niya. At sa pagkagulat ng lahat, dumadalaw rin si Richard Ortega, tahimik, nanonood, natututo. Isang hapon lumapit si Teresa habang tinitingnan nila ang mga plano ng gusali sa isang folding table. Hindi ko inakalang makikita kita sa mga board meeting na to, biro niya. Ni hindi ko rin inakalang mag-aaral ako ng brain plasticity sa edad na 50, sagot ni Richard, hinahaplos ang mapupungay na mata. Nasa harap niya ang isang scientific journal puno ng color-coded post-it notes. Pero heto tayo, pinagmasdan siya ni Teresa sandali. Ito ba'y pampalubag loob lang sa publiko? Tanong niya. O talagang may pakialam ka na? Hiningi ni Mario na tanggalin ang ikalawang brace niya noong isang linggo. Mahinang tugon ni Richard. Alam ko, sagot ni Teresa. Sinabi niya sa akin. Sabi ng dati niyang therapist, imposible yun sa loob ng 2 taon. At tinanggal mo siya, paalala ni Teresa. Dahil sinabi ko sa iyo na mali siya. At tama ka, sagot ni Richard. Ngayon ay nakangiti na. Itinuro ni Teresa ang bagong litrato sa dingding, si Mario nakatayo gamit ang isang crutch lang, matatag at mayabang. Mas mabilis ang progreso niya kaysa sa lahat ng tradisyonal na metodong nasubukan. Tahimik. Bakit hindi mo tinanggap ang paghingi ko ng tawad? Tanong bigla ni Richard. Tiningnan siya ni Teresa, kalmado ngunit matatag. Dahil hindi ka pa talaga humihingi ng tawad, sagot niya. Nagbago ka ng resources, binago mo ang mga pulisiya, pinunduhan mo ang programa namin. Pero hindi mo kailanman sinabi ang mga salitang, patawad ako. Hindi iyon paghingi ng tawad, mahinang sabi ni Teresa. Isa lang iyong bayad, pinsala. Dahan-dahang tumango si Richard, tinanggap ang mga salita ng walang pagtutol. Tama ka. Hindi maaaring magkaroon ng mas magkaibang eksena kumpara noong gabi sa eksklusibong restaurant sa Manhattan. Ngayon isang malawak na lugar na puno ng liwanag ng araw ang umaalingaw-ngaw sa sigla. Mga bata ng iba't ibang edad at kakayahan ang nagpupuno sa bagong Freedom Steps Rehabilitation Center. May mga gumagamit ng walker, may iba na nasa wheelchair, ilan ang may tungkod. Ngunit lahat sila ay gumagalaw, malaya, masaya, magkasama. At sa gitna ng lahat ay si Mario. Ngayon, suot lamang ang magaan na brace sa kanyang kaliwang binti, pinangungunahan niya ang isang maliit na grupo sa isang simpleng sayaw. Hindi perpekto ang kanyang mga galaw, ngunit hitik sa ritmo at tiwala sa sarili. Ang kumpiyansa niya ay umaapaw, isang bagay na hindi kailanman hinulaan ng mga eksperto. Tahimik na nanonood si Richard, hindi siya nakialam, hindi siya nag-utos. Hindi ka na niya kailangang alalayan, wika ni Teresa habang lumapit sa tabi niya. Hindi, tugon ni Richard, pero kailangan pa rin niya akong naroroon. Ngumiti si Teresa, malaking pagkakaiba. Lumingon si Richard sa kanya, mababa ang boses pero taos puso. Salamat. Para saan? Tanong ni Teresa. Sa pagtuturo sa akin kung paano sumunod. Lumapit ang isang mamamahayag, may dalang kamera. Mr. Ortega, ano po ang pakiramdam habang pinapanood ang anak ninyo ngayon? Hindi inalis ni Richard ang tingin kay Mario na ngayon ay tinutulungan ang isang batang babae na makapanatili sa balanse. Ipinagmamalaki ko siya, sabi niya, hindi lang dahil sa mga nalampasan niya, kundi sa mga naitayo niya para sa iba. At ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa paglalakbay na ito?
Si Richard Ortega, na dati kilala lamang bilang sagisag ng kayamanan at kontrol, ay tumingin ng diretso sa lente, na ang tunay na leader ay hindi yung pilit na hinihila ang iba sa landas na gusto niya, aniya, kundi yung may kababaang loob na sumunod kapag may nagpakita ng mas mabuting daan. Lumago ang Freedom Steps sa 3 iba pang lungsod. Ang kakaibang kombinasyon ng adaptive movement at emosyonal na paggaling ay nagbabago ng buhay sa buong bansa. Natanggap ni Teresa ang Pediatric Rehabilitation Innovation Award at sinimulan na ng mga ospital ang paggamit ng kanyang mga pamamaraan. Si Mario, na ngayon ay tungkod na lang ang kailangan sa mga mahihirap na araw, ay nakabalik na sa regular na paaralan. Ngunit higit pa roon, naging tagapagsalita siya ng programa, bumibisita sa mga paaralan at events upang hikayatin ang mga bata na gumalaw sa sarili nilang ritmo at tuklasin ang sariling lakas. At si Richard, natuto siya ng pinakamahalagang aral ng kanyang buhay, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi tungkol sa kontrol, kundi sa kaalaman kung kailan dapat bumitaw, kung kailan kailangang umatras, at ang karunungan upang sumunod. Sa mundong madalas tinatanggihan ng makapangyarihan ang pagbabago at ang mga may maliit na boses ay hindi naririnig, ang kwento ni na Richard, Teresa at Mario ay naiiba. Dahil may isang bagay na kamangha-mangha kapag ang mga pader na hindi natin nakikita ay nagsimulang bumagsak. Kapag natututo ang isang bilyonaryo mula sa isang waitress, kapag natutong sumunod ang isang ama sa yapak ng kanyang anak, kapag ang isang sandali ng dignidad ay naging simula ng isang panghabang buhay na pagbabago. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel dahil naniniwala kami na ang pinakamalalaking revolusyon ay hindi nagsisimula sa mga malalaking kampanya o kayamanan. Nagsisimula ito sa isang bagay na mas simple, isang tunay na unang hakbang at ang tapang ng iba na sundan ito.